Hindi ko rin naman siguro alam ni Ava ang tungkol sa mga sinasabi ni Frederick. O kung may alam man yon, ayaw niyang kumprontahin pa. Wala rin naman yung magagawa kung yun ang gustong ipamalitan ng ama nun. Nainis lang siya kung bakit matapos siyang pagsalita ni Frederick ng kung ano-ano, pinagmamalaki pa rin sa lahat na siya ay mamanugangin. Palibasa mabango ang kanyang apelidong Montenegro at tanyag ang kanyang ama. Sino nga ba naman ang aayaw na magkaroon ng isang manugang na katulad niya? He is very rich. Umupo siyang muli sa swivel chair at ikinalma ang sarili. Why is he so damn worried that Kiana might hear the news? Simple lang, kasi mahirap yun kumbinsin at papaniwalain na kahit nagsasabi siya ng totoo, may trust issues pa rin ng tao. Gusto niya man na tanggalin iyon, muli siya nag-compose ng message. Ngayon para naman kay Kiana, chat me when you're back. Ako ang maghahatid sa'yo at wala nang iba. Naisa niya nga iyon at huli na nang ma-realize niyang parang ang sungit ng dating niya. Bigla iyong nag-online. Beast mode? Baka nalipasan ka na ng gutom. Kumain ka na? Nasa lunch break na rin kami? Chat me, okay? Opo. Sagot nito sa kanya, kaya nakampante siya. Sa port ako pupunta. Kakain na kami. Kain ka na rin? May ipinagsend iyon na sticker na nanghahalik. Lumamig biglang ulo niya at natawa siya nang bigla nitong ini-unsend ang text kay Kiana. Too late. I've seen it. If she does that in person, may kalaligan ito sa akin. Sigurado. Kiana felt so tired. Kanina sa banyo, nakaabang iyon sa kanya sa loob ng Royal Montenegro pero mabilis siyang umalis na hindi naman sila nakapag-usap. Namatay ang lahat ng paghanga niya kay Camilo nang sandaling sabihin na parang isa siyang nilalang na mukhang pera kaya't mas gusto niya si Asher. Asher is a persistent tutor. Yun ang kanyang napansin. Kahit ataboy niya at iwasan niya, pilit nung pinaparamdam sa kanya ang gusto nun. Kanina ka patahimik ka. Aniyolo sa kanya nang sila'y makababa ng barko. Parang ang tamlay mo, may problema ba, Det? Sinabayan siya ng matatalik na kaibigan habang naglalakad sila. Hindi niya alam kung magsasabi siya sa mga ito. Sabay ka ba sa amin? Pag-iiba ni Yolo na mukhang nakahalata na di siya makasagot. Kapag nakita na naman siya ni Camilo kasabay si Asher, iba na naman ang sasabihin nun. Kapag naman umayaw siya, kukulitin din siya nun at tilulubayan. Si Prof ko ano nung sinasabi sa akin. Di na rin napigil na sumbong niya. Na ano raw? Halos sabay na tanong ng mga to. Lukot na kaagad ang noon ni Yolo. Kung daw ba sinagot ko na si Sir Asher, dahil daw ba mas mapera ka kaysa sa kanya? Ay, ogag din si Prof. Sabi ni Sixto. Masama ang tabas ng bibig. Ano naman pakialam niya? Ibuhay mo naman yan. Ewan ko dun. Tingin pala niya sa'yo mukha kang pera? Gago rin. Naiiling namang sagot ni Marcos. Hayaan mo siya. At least nakita mo ang kulay niya. Huwag ka kang pepersonalin dahil ibang usapan na yun. Opinyon naman ni Yolo sa kanya. Magaling ka kaya imposibleng bumagsak ka. Kapag nangyari yon, alam na natin. Magsabi ka kagad at irereklamo natin. Selos lang yan dahil mas madiskarte si Sir Asher. Ngumisi si Yolo pero hindi siya ngumiti. Susundin ka ba ni Sir Asher? Usisa pa ni Yolo. Sabay-sabay nagkantsawa ng mga kaibigan niya, tsaka siya tinulak. Di yan napagandaan yon kahit lumanding siya sa katawan ng binata na kapumulsa. Nakakainis kayo. Naman niyang masama ang tingin sa mga kaibigan. Pangiting-ngiti ang mga ito. Mas nakakainis yung prof natin kaysa sa amin. Sabi ni Ronnie kaya naman pinandilatan siya. As much as possible, she doesn't want Asher to know about it. Tahimik namang kinuha ni Asher ang bag niya. We're going now, boys. Keep safe. Aniya kaagad sa apat. Sumaludo ang mga yon at halatang botong-boto naman sa binata. Hila ang kanyang luggage, naglakad daw papaalis kaya naman nagmamadali siya. Kanina ka pa ba? Tanong niya rito. Around 30 minutes. Ang tagal. Bilis lang Anong tungkol kay Camilo? Tumingan to sa kanya at di niya napaghandaan ang tanong na yon ng binata. Katawaan lang nila yon. Kiana said as an excuse. Ayaw niya ng kung anong misunderstanding. Pihadong magagalit si Asher kapag nalaman ng lahat. Wala sa itsura nitong kumukonsente ng ganon, lalo pa at ito rin ang bagong may-ari na eskwelahan nila. At order nito si Camilo. Nakatitig siya Asher sa kanya at para bang nilalaliman iyon. Hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. I will find out. Maikli nitong sabi kaya't napabuntong hininga siya. Nakarating sila sa sasakyan. Sinakay nito ang gamit sa backseat ng pickup tapos binuksan ng pinto.
The usual thing he does for her. Text Lola Belen that you are with me. I don't want to keep her worrying about her precious one. Loko? Napangiting sabi niya at tatawa naman itong kinarot ang pisngi niya bago nito sinara ang pinto. Nakaramdam si Kiana ng kapanatagan ng kalooban dahil doon. Alam niyang walang gagawing masama si Asher kahit sila lang dalawang magkasama at wala si Elora. Yon ang kalamangan nito sa kahit na sinong lalaki dahil nakuha nitong tiwala nila. Nag-umpisa tong magmaneho. You want to have dinner first? You look so tired, babe. Umiling siya. Di niya kinontra ang tawag nito sa kanya dahil wala namang saysay. Let it be. Kumain naman kami sa barko. Nakakapagod lang talaga at saka nakakatakot ang dagat pero sulit, ang ganda. You will get used to it. Di pa ako kumakain pero kung pagod ka na, okay lang. Sa bahay na ako magdi-dinner. Napatingin din sa dito. Nakasanayan na kasi niya na bagay na yon eh. Naghintay ito sa kanya sa halip na kumain. She blinked. Sige, kung gusto mo mag-dinner, samahan kita. Mahinang sabi niya. I will not say no to that. Are you sure? She smiled and nodded, tapos umiwas na siya ng tingin dahil naalala niya si Camilo. Hindi malabong gano'n na maging tingin ng mga tao sa kanya sa pagkakamabutihan niya kay Asher. Mahirap kasi siya eh. Bukod pa sa single mom siya, syempre, walang babaeng tulad niyang di mangangarap na isang magandang buhay at lalaking may pera para makaahon sila sa hirap. Pero hindi naman niya dinadalangin na si Asher ang dumating. Di naman siya nagdasal na may mayaman sa kanyang manligaw. Siya nga halos di makapaniwala eh, dahil wala naman sa kanyang kabig-ibig kung tutuusin. Why the frown? Anito kaya kaagad siyang napaayos ng mukha. Di naman, tanggir ang dalaga pero lumabi ito. Dad, kanina nakita kita, kachat mo si Camilo? Then, I saw you walk towards the powder room. After a couple of seconds, he walked there too. Ngayon, narinig kong pinag-uusapan niyo siya. I will believe you if you will deny what I saw and tell me what I had was wrong about my speculation. Diyos ko, halos mapapikit siya. Nahalata pala nito ang nangyari kaninang umaga. Malamang, baka tulad din ni Camilo nag-iisip to ng di maganda tungkol sa kanya at sa lalaking yon. Ang masama pa isipin nito na nag-makeout sila ng profesor niya sa banyo. Mukhang panahon na para iwalay ko ang banyo ng lalaki sa entryway ng banyo ng babae sa building ko. Anong iniisip mo? Matapang na sagot niya. I want to think dirty but I want to listen to you first and I will believe you. Besides, malaking tiwala ko na mabuti kang babae. Nakatingin si Kiana sa binatang nakatuon ng mata sa daan. Tapos sumulyap to sa kanya, tinagod siya ng tingin. Para siyang pinalakas ng salitang yon, na mabuting babae ang tingin nito sa kanya. Noon kasi, kayanin sila napilitan na mag-Maynila dahil sa mga chismis na kaya raw siya maagang nabuntis dahil Makati siya. Di niya pinaalam na siya ay isang biktima ng frat bukod sa principal at guidance niya sa eskwelahan. Narong halos makipag-awi ang kanyang lola sa pagtatanggol sa kanya pero walang gustong maniwala na hindi niya ginustong mabuntis. May pagkakataon ding sisihin niya ang kanyang ama dahil kung hindi siya pinabayaan, di sana napariwara ang kanyang buhay. Everybody looked at her like a dirty young whore. Ang aga raw niyang kinatihan kaya't nagpakamot sa lalaki. It was so painful but she had to endure hanggang sa siya'y parang binigyan ng bagong buhay. Na-realize ang pagiging pariwara ay parte din ng kanyang kwento at di yun mananatili habang buhay. Hindi ka ba magagalit? Umigting agad ang panga nito kaya naman natawa siya. Wala pa nga, galit ka na. Ewan niya kung bakit natawa siya. Damn, naiinis ako. Tell me straightforwardly. Tinanong niya kung sinagot na raw ba kita. Kung mas gusto raw ba kita kasi mapera ka. Salubong ang kilay na tumingin to sa kanya pero binalik din ang atensyon sa daan. He said that? Opo, pero wag mong sasabihin. Baka mamaya kung ano na naman ang isipin noon. And he was such a fool to say that to a woman like you. Bulag ba siya? You've struggled for years being a single man. Madali lang sa'yong maghanap ng lalaking pera dahil maganda ka, pero hindi mo ginawa. Muntik pa ako magselos kanina eh. Walang kwenta naman palang sinabi niya. And he followed you to comfort room, right? Tumango siya. Tinangka niya akong kausapin. Gusto niya mag-sorry sa personal kaso kakatamad. Labi niya, don't talk to him anymore unless it's about school. Utos ito na kahit tunog demanding, si Asher tinangon niya kasi yun din naman ang balak niya. Ayoko na rin. Siguro iniisip niya single mom ako kaya kakakapit sa pera. Pero mas mapera, sabi niya. Pero wag mong banggitin sa kanya. Ayokong lumaki pa to. Iiwasan ko na lang siya. Hindi naman ba niya ako sisiraan kaya? Kilala mo siya.
Di naman siguro niya gagawin yon. Maayos si Camilo sa pagkakakilala ko. Baka nabigla lang. Or out of jealousy, I guess, but still was not right. Forget it now. We'll just eat quick and take out some food for Elora and Lola. And Mang Agosto. Pag-iiba pa nito. Tumango siyang muli at ngumiti rin siyang sinilipan siya nito. Bukas sa transfers lang kami sa port 2 araw tapos inter-island ulit. Anya rito. That's good. After your graduation, mag-review ka kaagad at mag-exam. I will hire you right away. That way, nagawa ko ng hiling ni Dad. Tila nakahingang sabi nito sa tabi niya kaya hindi siya umimig. Doon na rin ba matatapos ang pagpunta-punta nito sa kanilang mag-ina? Wala makapagsasabi. Baka nga isang araw magising na lang ito na ayaw nitong puntahan siya. Sus, kung labanan ng pag-uusapan, anong laban niya sa napakaraming babaeng tumitingin dito? Wala siyang laban. At isipin pa lang niya na hindi siya pupuntahan ni Asher ngayon pa lang para na siyang nasasaktan. Pagkatapos kumain sa isang restaurant, agad na inihatid ni Asher si Kiana sa bahay. Tulad ng pangako niya sa kanya, lalong lumaki ang tiwala niya rito. Natapat to sa mga sinasabi nito sa kanya. Susali na ako ngayon. Di kotse ako. Biro niya kay Asher nang tumapat sila sa gate ng bahay. 8:00 mahigit o mas tamang sabihin, 8:45. Napangiti ito at napailing. They'll get used to seeing you like this. Seryoso ka ba talaga dito? Ikaw lang di sumiseryoso sa akin. Biro nito kaya naman natawa siya. Bumaba ito ng sasakyan para ipagbukas siya. Dala naman niya ang take-out na pagkain para sa pamilya niya. Di na ako papasok para makapagpahinga ka na. I will see you tomorrow. Sabi pa nito sa kanya. Mag-ingat ka sa pagdadrive. Biling niya nang kunin nito ang bagahe niya. Why? Mamahalin mo pa ako? Nakangising tanong ni Asher sa inalang na dalaga. Ang loko mo talaga. Mag-iingat. I'll just see you tomorrow. Magpahatid ka kay Mang Agosto. Oo naman, salamat sa pagkain. Tomorrow, tulog na siguro si Elora? Yes, tumingin to sa kabahayan. I just called to see her. I miss that girl. Sumulya pa ito sa relo kapag gawan at tapos tinanguan na siya. Get in. Tahimik siyang tumalikod at pumasok na sa gate. Sakalang ito umalis na makapasok na siya sa loob ng bahay. Kakalabas lang ng lola niya sa banyo nang isara niya ang pinto. La, nakangiting bati niya. Nagtaas pa to ng garter ng kamison na suot. Nandito ka na pala. Galing ako sa Casillas. Tulog na si Elora? Opo, mahigit 8 p.m. na po ako nakababa ng barko. Nagmana siya sa lola Belen niya. Nandun po si Asher ko. Oo, kaya kahit kampante nakot ang anak mo. Nakatulog siya ng malalim nang papauwi ka na. Kumain ka na ba, apo? Opo la. Sinamahan ko lang po si Asher na kumain dahil naghihintay po sa akin. Hindi po ba masama? Alanganin pang tanong niya. May ginawa ka bang masama? Umiling siya. Wala po la. Wala naman pala, kaya wala ding masama. Dagdag pa at wala ka namang nobyo. Dalaga ka. Binata naman si Asher at walang asawa. Normal lang yan. Alam naman ng tiya mo ang nangyayari at di naman siya tutol. Karapatan mo rin namang makuha ng lalaking mamahalin. Ka at mamahalin mo. Basta raw huwag mong pababayaan si Elora. Ako naman ay matanda na rin. Apo, gusto ko man ay aalis na ako at makitang may makakarami ka sa buhay. Mahirap naman na wala, may paprotekta sa'yo doon. Nakangiti nitong sabi sa huli. Ngumiti rin siya at para bang naiiyak na siya. Ito pala ang anak mo, kinukulit ako ng family tree daw. Yan daw retrato ni Asha ang ilalagay. Napakamot pa siya sa ulo. Ewan ko ba naman kasi sa lalaking yon, bakit nangako? Natawa na lamang ang lola niya. Ganun talaga kapag feeling tatay. La naman eh. Ano bang mali mo na magkatuluyan naman kayo? O di siya talaga ang tatay ng bata? Matulog ka na. Isa rin ang lola niya sa umaasa. Susme, botong-boto rin naman to kay Asher kahit hindi sabihin. Tulad ni Don Benedicto, may magaling din si Asher manghuli ng loob ng tao. Dalikas to ng pagiging mabait at magalang. Sa wakas, nakatanggap si Asher ng tawag kay Nathaniel. Sinagot lang niya ang kapatid sa Bluetooth earpiece habang nagmamaneho papauwi. I was in the meeting with the Sargate. What do you need, Troy? Uncle Sigmund came over. He was congratulating me for this wedding whatsoever with Ava. Didn't you know that we already broke up? Bakit naman ako sasali din sa deal mo kay Tito Fred? Diba, Dad turned it down when you asked for his blessing? Bakit may tinutuloy ngayon?
At nagsalita ang matino. Sagot ito sa kanya kaya't mainit ang ulo na bumuntong hininga siya. At least, ang minahan may kikitain. Ang frat mo ba may kinikita? I don't care. About your deal? What's your mine is mine. That's the reason why you kept on telling me to be more patient with her. So stop mentioning my organization. I don't want my name to be involved in your business transactions with Ava's father. Damn it! At naniwala ka naman nga kay Uncle? And why not? Clear it to Frederick, I will not marry Ava. Period. I don't care if he loses interest in that quarry. Selfish ka talaga. At ako pa talaga ang selfish. Halos lahat ng kalalakihan ng negosyo ay nasa iyo. Wala ka narinig sa akin. Nagkataon lang bumabagsak ang mga naiwan sa'yo ni Dad. At sa akin malago. How dare you talk to me that way, Troy? If you did not tell me to Frederick, you wouldn't hear such words from me. Kaya ka atat-natat sa quarry dahil gusto mo ng easy money. At least ako kahit ganito ako, hindi ako illegal. Parang ang gusto na lang parati ni Nathaniel ay pera. Nagpupuyos ang kalooban niya sa galit. Malayo na ang loob niya sa kapatid. Lalo pang lalayo ngayon dahil sa nangyayari. Hindi niya alam pero baka walang swerte ang ama nila sa kanilang dalawa na tunay ng mga anak. Gago rin kasi siya at ngayon naman lang siya napilitan na ayusin ang sarili. Ano ba't walang kiyanang pumapasok sa lobby? Kanina pa siya naghihintay sa dating pwesto. Matyaga. Wala rin naman siyang natatanggap na chat mula doon kaya't umiinit ang ulo niya. Kagabi pa mainit ang ulo niya dahil sa kuya niya. Wala siyang makita ni isang estudyante na marin. Tumingin siya sa relo at kapagkuhan tumunog ang smartphone niya. Para siyang alimango na mabilis ang kilos. Nadukot kagad ang aparato sa bulsa na suot na coat. Nataranta siya dahil sa isang babae. That is very unusual. Siya ang kinababaliwan. Hindi siya ang nababaliw. Si Kiana. Asher, pupunta na ako sa port. Doon na kami pupunta ni Sir Lex para daw hindi ka na maabala. Papatayin ko si Kuya Lex. Yon ang kanyang reply. Para siyang tanga sa lobby na nag-aantay sa kanyang naunsaming prinsesa. Tapos malalaman niya na hindi naman pala darating. The fuck? Pinagtitinginan siya ng mga empleyado dahil daig pa niyang Guardia Civil na nakatayo doon. Why didn't you inform me? You should have told me earlier. I was chatting you the whole time. In case you did not know, woman. Aray naman, napakasungit eh. Nagmamadali po ako kasi pagod ako kahapon. Tinanghali lang po ako ng gising. Instead of grabbing my phone, I rushed to the bathroom after doing Yesh assignment. Paano kasi nakalimutan sabihin kay Lola dahil basic kakapamalita na may papa na siya? At sinong papa? Ines pa rin sagot niya. Wala naman yung ibang pagmamalaki kundi ikaw. Kahit papaano nawala na ang init ng ulo niya, napangiti siya. Di na rin siya nakasagot pa at napatulala lang saglit sa sahig. Sa mga pagkakataong ama ang tingin sa kanya ni Elora, parang may kanong init ang bumabalot sa puso niya. It was so hard to explain but he was happy with the thought that she looks at him like her father.